₱1 milyong pabuya ang ulok ng DILG sa sinumang makakapagturo sa 7 suspect sa pagpatay sa pulis na natagpuan sa isang septic tank. Kabilang dyan ang police asset ng biktima na bumaliktad umano. Nakatutok si June Veneracion. Birthday niya noong January 24. Nang huling makuha na ng CCTV, si Police Staff Sergeant Renato Kasaway habang buhay pa. Naka-stripe hoodie si Kasaway na miyembro ng Drug Enforcement Group, habang ang naka-red jacket at black cap ay kanyang asset na si Julian Salamat. Nakinita niya umano sa isang compound sa Barangay Muhon sa Malolos, Bulacan. Hindi nahagip ng CCTV ang harapang pag-uusap nila, pero may maririnig na putok ng baril. Sa kabila niyan, parang walang reaksyon ng mga taong nasa paligid. Sunod na makikita sa frame ng CCTV camera ang asset ng pulis. Sige na. Maririnig din ang pagbibigay nito ng utos sa kanyang mga kasama. Sige na, tutuloy yung dugo, pare. Tutuloy yung dugo. Hindi na rin nakita sa video, pero pinagtulungan umano nilang maitapon ng pulis na si Kasaway sa loob ng isang septic tank o Poso Negro. So makita mo dito yung conspiracy to conceal yung cadaver. Just imagine, nangyari January 24, na-discover natin January 30. Nobody from them reported the incident. Sa inulunsad na operasyon ng PNP, 4 na sospek ang arestado, kabilang ang isang police corporal na si Vivencio Abalos. Makasama umano ni Abalos sa isang grupo ng mga riders sa mga sospek, kabilang ang mismong shooter. Ikinuwento pa umano ng gunman kay Abalos sa kanyang ginawa. Inaresto natin siya for his concealment. Accessory siya doon sa krimen. Na kung dapat hinaresto niya na nung 24, dapat arrested na natin yung gunman. Kabilang ang gunman sa 7 pinaghahanap na sospek. Yung mga ganitong klaseng bagay ay hindi natin pwedeng palusutin. I am announcing a ₱1 million reward for information leading to the arrest of Mon Salamat and Company. Lumalabas sa investigasyon na may kinalaman sa kanyang trabaho ang pagpatay kay Kasaway. Mainit na umano ang mata sa kanya ng mga sospek na sangkot sa illegal na droga. During the interrogation natin, lumalabas talaga doon na itong si Kasaway, target na talaga nung ni Salamat dahil nagiging problema nila. Last December, nahulihan yung isang kasama nila, nahuli nito ni Staff Sergeant Kasaway. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mga arestadong sospek. Nauna lang tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Lumutang ang pangalan ni Senadora Loren Legarda kaugnay ng usap-usapang mapalitan ng liderato ng Senado. Kinausap na siya ni Senate President Tito Soto na nagsabing posible pang madagdagan sila sa mayorya. Nakatutok si Ian Cruz. Tikom ang bibig ni Senadora Loren Legarda nang tanungin kanina ukol sa mga usap-usapang maaaring magkaroon ng unang babaeng Senate President ng Senado ng Pilipinas kapag nagkaroon ng palitan ng liderato. Ma'am, may sinasabi po na kayo daw yung magiging next na SP na babae po. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am? May meeting. Nang pigain kung meron bang kumakausap sa kanya, ang sagot ng senadora. Ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Pag-iisipan ko yung tinanong ko kasi nabasa ko yung news. Si Senate President Tito Soto, sinabing nakausap niya si Senadora Legarda at sinabi raw sa kanya na inalok nga itong maging Senate President. Pero ayaw nang idetalye ng pinuno ng Senado ang napag-usapan nila. Ang pinakamahalaga raw. Pinakamaganda, sinabi niya hindi siya interesado. Yan lang ang masasabi ko. Okay? Sa isang post, tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang anyay malisyosong naratibo na nag-uugnay kay Senadora Legarda sa umano'y tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ani Lacson, ang hakbang para mahikayat si Legarda sa pagpapalit ng liderato ay nabigo at ang mga nasa likod daw nito ay nagkakalat ng kasinungalingan na nagboluntaryo umano ang senadora para tulungan silang makakuha ng suporta. Sino nga ba ang pasimuno ng pagbabago ng liderato sa Senado? Minority. Sa kasalukuyan, 15 senador ang miyembro ng majority bloc, kabilang dyan si Legarda. 9 naman ang miyembro ng minorya. Para maging mayorya, kailangang may magkakaanib ng di bababa sa 13 senador. Nang tanungin kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ukol sa change of leadership,
Sinabi nitong hindi pa ngayon. Pero mayroon kumakausap sa mga senador, sir? No, we're in the minority. So of course we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority, they got to the majority. But when they got there, everyone was happy, giving them a try. They have their victories, they have their faults. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Ang isa sa miyembro ng minorya ni Senador Robin Padilla, sinabing kung sakaling magkaroon ng pagnanais para sa pagbabago ng liderato, maaari raw ito sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. From the minority. Pro, Inshallah, God willing. yung pro Pro bayan. but supportive of VP Sara. Of course. Pero pagdidiin ni Soto, buo ang majority block at katunayan, baka nga raw madagdagan pa sila. Ang buong majority namin very solid. As a matter of fact, mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka mapasama ko. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Hindi man nakaabot sa big night, contented ang puso ngayon ni Sofia Pablo sa pagtatapos ng kanyang PBB Celebrity Collab Edition 2.0 journey. Na-accomplish niya daw kasi ang tunay niyang mission na ipakilala sa mga tao kung sino siya. Pero ngayong nakabalik na siya sa outside world, kamusta kaya sila ni Alan Ansay? Makichika kay Aubrey Carampel. 99 days, 1 goal. Yan ay ipakita sa mundo kung sino talaga si Sofia Pablo. Puno ng pasasalamat ang latest PBB evictee sa lahat ng mga taga-suportang mainit na nag-abang sa kanya sa outside world. Kabilang dyan ang kanyang Sparkle family. Present sa kanyang homecoming, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Hindi rin siyempre mawawala ang other half ng Team Jolly na si Alan Ansay na may pa-flowers pa kay Sophie. Naroon din sina Bianca Umali, Vince Maristella at ang fellow housemate niyang si Anton Venzon at iba pa niyang Sparkle friends pati fans. Sinasabi ko nga po na even if I got evicted, feeling ko talaga big winner ako kasi yung love, yung support na natanggap ko paglabas, sobrang it's more than what I asked for kay Lord. It's more than what I prayed for talaga. So sobrang kontento na talaga ako sa naging journey ko. More than 3 months ang inilagi ni Sofia sa PBB house at pag-amin niya, iba raw sa kanyang inaasahan ang bumungad sa kanya sa outside world. No, lumabas po talaga ako. Tanggap ko na kasi na ako. So sabi ko, okay, handa na akong harapin yung mga bashers. Tapos paglabas, nawala sila lahat. Tapos naging love. So niyak talaga ako nung lumabas ako. Di na nga napigilan ni Sofia mapaiyak. Because of PBB, people now see me, the real me, and sobrang grateful ako. And it's something na forever na magiging grateful talaga ako. Kasi dahil doon, nakita na ng tao yung totoong Sofia na napatunayan ko na hindi ako yon, hindi ako yung taong pinipaint nila. And sobrang grateful ako kay Lord. Proud naman kay Sofia ang kanyang Sparkle family. We're very proud of her. Nakikita namin na ang daming nagmamahal sa kanya and I think mas nakilala siya sa loob ng bahay. Kaya ang sinasabi nga niya na she fulfilled her purpose and parang winner na rin siya in our eyes. Mixed emotions naman si Allen na magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman sa kanilang muling pagkikita ni Sofia. Siyempre naman, nakakapanghinayang din na lumabas na sa bahay. Pero nakaka-proud kasi kumbaga yung first goal talaga ni Sophie bago pumasok is makilala siya ng mga tao. And paglabas niya talagang nagulat siya na ang dami na nagmamahal sa kanya. Yung totoong siya nakilala na ng mga tao at na-appreciate na siya. Marami nga ang kinilig sa mainit na yakap na isinalubong ni Alan kay Sofia noong eviction. May ayuda rin agad silang TikTok together. Na may pabirong caption ni Sofia na masaya na ako sa Valentine's. Kaya naman, may inihahanda na raw si Alan. Since medyo matagal siya nawala, almost 99 days, so medyo extra special. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Wala ng buhay at nakasilid sa bag ng matagpuan ang isang buwang gulang na sanggol sa Cagayan de Oro City. Natagpuan ang walang muwang sa mismong boarding house
na inuupahan ng kanyang ama. Ayon sa pulisya, hiniram lang daw ng tatay ang bata sa ina nito sa Misamis Oriental para ipakita umano sa kanyang mga magulang. Nang hindi na makontak ang lalaki, nagsumbong sa mga pulis ang ina ng bata. Arestado ang 20 taong gulang na tatay na umamin na siya ang pumatay sa bata. Natakot daw ang suspect na malaman ng kanyang magulang na nakabuntis siya at baka mapatigil siya sa pag-aaral. Sinusubukan pa po namin kunin ang kabuuang panig ng suspect na mahaharap sa kasong parricide. Dahil lang umano sa trip, kinuyog ng 13 lalaki ang 3 iba pa sa Iloilo. Ang nahulikam na rambol sa pagtutok ni John Sala ng GMA Regional TV. Tila may sabungan sa food festival ng Kalinog, Iloilo madaling araw kahapon. Nagsisigawan ang mga tao habang pinapanood ang away ng mga lalaki. Kabilang ang ilang naghahampasan ng silya at ilang nagsusuntukan. Ayon sa pulisya, pinagtulungang bugbugin ng 13 lalaki ang 3 biktimang lalaki. Pare-pareho umanong lasing ang mga sangkot. Ang mitya, paalis na ang grupo ng 3 biktima nang banggay naman sila ng mas malaking grupo. Hindi nila pinansin ang mga ito, ngunit hinabol pa rin sila ng mga sospek hanggang sa nagkaroon na ng komosyon. Palayo na sa yapo sa paggawa sa may Diyos. Kaso lang, gisunod pagit sila kag-sumbag. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga sugat sa katawan ng 3 biktima na residente rin sa bayan, ngunit nagtatrabaho sa ibang lugar. Posibleng napagtripan lang umano sila ayon sa pulisya. Tumakas ang mga lalaking ng bugbog pero tukoy na rin sila na pulisya. Karamihan sa kanila ay residente rin sa lugar. Mga pasakan sa reklamo batok sa tracing na identify lang. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sana. Nakatutok 24 oras. Mahigit 60 contractor na sangkot sa manumalyang flood control projects ang posibleng ipa-blacklist. Ayon po yan sa palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation, 4 na ang siguradong tinanggalan ng lisensya. 16 naman ang kasalukuyang pinoproseso pa ng PICAB. Iniutos din ng Pangulo na siguruhing mababayaran ng mga contractor na maayos na tumutupad sa kanilang mga kontrata. Imbes na magagandang lugar sa bansa, pinuna sa Senado kung bakit mukha ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang nakapronta sa ilang tourism materials. Tinalakay rin ang mas mahal pa umanong flight papunta sa ilang local destination kumpara sa biyahe abroad. Ang sagot ng kalihim at ng ilang stakeholders sa pagtutok ni Ian Cruz. Berdeng mga kabundukan, asul na dagat, at iba pang world-class destination. Talaga namang you will definitely love the Philippines sa dami at ganda ng mga pwedeng pasyalan dito sa bansa. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism ukol sa iba't ibang hamon sa sektor ng turismo, inusisa ni Senador Raffy Tulfo kung bakit imbes ang mga magagandang tanawin ng Pilipinas, mukha ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang laging raw nakapronta. Kabilang ang pagkakalagay ng mukha ni Frasco sa front page ng isang magazine. Ang tarpulin na may mukha rin ng kalihim sa Boracay Airport at ang larawan niya sa Lake Cebu sa South Cotabato. Pakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. Kasama na po dyan yung mga lugar na pwede pupuntahan, food, wellness, di ba, adventure. Paliwanag ni Frasco, hindi nila kinumisyon ang pagkakalagay niya sa front page ng magazine na nag-cover sa Philippine Pavilion sa Osaka, Japan. Absolutely. Had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. Hindi rin daw niya inutos na maglagay ng welcome tarpaulin na may mukha niya sa Boracay Airport habang ginagawa lamang daw niya ang trabaho sa Lake Cebu kaya may larawan siya roon. Sagot ni Frasco. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more.
I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala. Never ka makakita sa tourist materials ng kahit anong bansa na banggit ko, yung kanilang Secretary of Tourism, pinopromote yung mga mukha. Perhaps if it is the pleasure of the senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. Of course, ma'am, you can visit. Why not? But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Sa unang bahagi ng pagdinig, inungkat din ni Committee Chairman Senator J.V. Ejercito kung bakit mas mahal pa sa ilang international destinations ang presyo ng tiket sa mga destinasyon dito sa bansa, gaya ng Siargao, Batanes at Palawan. Ayon sa airline companies, mas malaki kasi ang gasto sa paggamit ng mas maliliit na turboprop aircraft na siya lang daw kaya ng airport sa mga naturang destinasyon. Dahil kung saan mas konti ang kasyang pasahero, mas mahal ang pamasahe. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, gumagawa na sila ng paraan kung paano mapapahaba ang runway sa mga nasabing destinasyon para makalipad doon ang mas malalaking eroplano. The solution always seems to be a long-term one. We either reclaim, we either extend the runway, or have to construct facilities that will address this problem not now but in the years to come. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sinagot ni dating Senador Manny Villar ang reklamong inihain laban sa Villar Land Holdings Corporation at mga opisyal nito ng Securities and Exchange Commission o SEC sa Justice Department. Nanindigan si Villar na hindi siya kailanman pumasok sa mga iligal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang ang kanyang sarili o mga kumpanyang kanyang pag-aari. Committed anya sila sa transparency at sa pagsunod sa umiiral na patakaran at regulasyon ng SEC at Philippine Stock Exchange. Dagdag niya, consistent sila sa pagsasapubliko ng mga mahalagang developments at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga regulatory body kaugnay ng estadong pampinansyal ng kanilang kumpanya. Sa katunayan, nakikipagtulungan umano sila sa SEC nang simulan nito ang investigasyon. Tutugon anya ang Villar Land sa tamang forum at makikipagtulungan sa investigasyon. Sa ngayon, hindi pa umano nila nakukuha ang kopya ng reklamo ng SEC. Kabilang sa inireklamo ang umano'y pagsisinungaling para kumita ang Villar Land at panloloko para maengganyo ang publikong bumili ng company shares batay sa peking informasyon. Dinetalye ng pulisya kung paano umano nagkaonsehan sa pagbebenta ng sasakyan na posibleng motibo sa pagpatay sa mag-inang Molinido. Hindi na itinuturing na suspect pero duda pa rin ang mga otoridad sa asawa ng policewoman. Nakatutok si June Veneracion. Sa Novaliches, Quezon City, sa loob ng bahay ng mag-asawang inaanak niya sa kasal, pinatay si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido. Enero 16, alas 11 ng gabi, ayon sa Quezon City Police. Doon din pinatay ang 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael pagkatapos ng ilang oras. Enero 17, alas 5 ng madaling araw. Unang pinatay si Ginang Molinido habang nakaupo sa sofa ng inaanak niyang lalaki, isang dating pulis, ayon sa Department of Interior and Local Government. Pinatay si Diane Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya ay nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Isinunod naman ang batang si John Ismael. Sila eh. Parang, oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Habang nangyayari ang krimen, ay nasa loob din umano ng bahay ang 3 anak ng mag-asawang sospek pero hindi nila nakita ang aktwal na pagpatay. Sa tulong ng isang kasabwat, isinakay sa isang SUV ang katawan ng mag-ina para itapon. Isinama pa umano ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa biyahe habang sakay ang mga bangkay. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Ayun ang sinabi sa mga bata.
Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal. Sa Pulilan, Bulacan natagpuan ang labi ni Ginang Molinito noong January 24, habang sa Victoria, Tarlac natagpuan ang anak niya noong January 29. Sa ngayon, 4 na lang ay tinuturing na sospek at hawak na ng mga otoridad ang mag-asawang utak umano sa krimen at 2 kasabwat. Sa videong kuha nung arestuhin ang mag-asawang pangunahing sospek ay todo tanggi ang babae na naroon siya sa lugar ng krimen, bagamat napanood niya umano ang pagpatay via video call. Sa videong ito ay idiniin niya ang mister ni Molinito, pero ngayon ay person of interest na lang ang turing rito. Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Pinaluhod niya si Ninang. Ayon naman sa extrajudicial confession ng babaeng kasabwat, bago pa ang krimen ay pinaghandaan na ito. May kwento doon yung 15 pa lang, parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Sa extrajudicial confession ng lalaking kasabwat, hindi kasama sa plano ng dating pulis na pangunahing sospek na patayin ng bata, pero mas na naigdawa kagustuhan ng misis nito. Actually, according to ang plano sana ni ay papuntahin lang sa iligaw yung bata sa Taguig, ibalik doon. Kaya lang, ang nasusunod, ang gusto ni isama na kasi makikilala something na gano'n. Lumalabas na unsayan sa transaksyon ng sasakyan ang isa sa mga posibleng motibo sa krimen. Ang babaeng pangunahing sospek ay ahente ng sasakyan. May gusto umanong bilhing SUV Montero ang biktima, kaya siya nagbigay ng down payment na 550,000 sa mag-asawa. Ipinabenta pa ng biktima sa mag-asawa ang kanyang lumang sasakyan sa halagang 450,000 para mabuo ang pambayad sa kursunadang SUV. Pero nang magkita-kita na sila noong January 16 para tapusin ang transaksyon, it turned out non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel siya. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have string of cases, estafa cases. bukod sa 4 na arestadong suspect, itinuturing pa ring person of interest ang asawa at ama ng mga biktima. Nasa restrictive custody pa rin siya ng PNP. Duda raw ang mga otoridad sa kanya. 2 things Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya. Well, iba-iba naman tayo ng reaction, di ba? So, we have different ways of grieving. So, hindi natin mahusgahan base lang sa reaction niya. So, antayin natin. Kinumpirma rin ng abogado na nasa restrictive custody nga ang nasabing pulis matapos ma-drop ang reklamo dahil iniurong ng kapatid ng biktima. Bago naman iproseso para sa inquest ang kasabwat na babae, ay ginit niyang hindi siya sangkot sa krimen. Kayo po ba ay sangkot sa krimen? Hindi po. Ano lang po kayo, ma'am? Witness lang? Witness po ako. Ako po nakakita. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Kung paano... Sige, lang natin siya, ma'am. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Sa ano na lang, ma'am? Sa trial na lang po. Hindi na niya ididetalye ang pangyayari sa payo ng kanyang abogado. Sa kabila nito, kumpiyansa ang PNP sa mga ebidensyang hawak nila. We are sure that this case will have a certainty of conviction. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.